Ano ang grounds for impeachment dito sa mga inihaing complaint ngayong araw? Ella, kabilang yung Ito betrayal. dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara, inihain sa Kamara. Bago lang po ito 4 hours ago pa lang po ito. Ano pa lang tayo ngayon? Ados pa lang tayo. Akala ko ba sa 6 pa? Jed, ano ang grounds for impeachment dito sa mga inihaing complaint ngayong araw? Ella, kabilang yung betrayal of public trust dito sa grounds for impeachment na nakapaloob doon sa dalawang panibagong impeachment complaint na inihain sa House of Representatives ngayong araw na laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain ngayong araw sa House of Representatives. Dalawang impeachment. Galit na galit pa naman si Sara dyan. Sino nga ito? Yung nasa gitnang babae? Sino nga yan? Nakalimutan ko. Pikon na pikon si Sara dyan eh. Di ba tinawag si Sara niya na pusit? Sino nga yan? Nakalimutan ko. Kalimutan ko po yung pangalan. Comment nyo nga, comment nyo. Alam na, yung pangalan, first name po. Magka-apelyido lang sila ni Jose Claire Castro eh. Pero yung first name po. Nakalimutan ko eh. Napikon po si Sara dyan nung tinawag siyang pusit. Tuloy natin to. Kalimbangin nyo like, share, subscribe dyan mga pre. Kung saan nauna ang isinumiteng complaint ng ilang leader ng progresibong grupo na inendorso ng Makabayan Bloc. Ayon kay former Representative Franz Castro na isa sa mga Si Franz Castro pala. Ayun. complainant, betrayal of public trust ang ground for impeachment na nakalagay sa kanilang inihain kaninang umaga. Nakita naman natin noong mga hearings na kinundak dito sa 19th Congress yung tungkol doon sa confidential funds kung ano ito. So specifically, Ito. May nagsasabi kasi, confidential funds lang yan. Bakit yung opisina ni PBBM, yung kanyang confidential funds, hindi nyo imbestigahan? Ito kasi yan. Bakit nyo iimbestigahan yung wala namang problema? Kahit pa sabihin yung malaki yung confidential funds ng Pangulo, ng opisina ng Pangulo. Diba? Wala namang problema eh. Anong iimbestigahan nyo kung walang problema? Kahit pa sabihin nyo, maliit lang yung kay Sara eh. 125 million lang yan eh. Maliit man yan kay malaki. Basta palpak yung paggamit mo, kailangan ka talagang imbestigahan. Ganun yun. Wala po sa laki yan kasi kahit trillion pa yung pagpalagay na lang natin, trillion yung yung confidential funds ng isang pangulo, kung nagagamit naman po sa tama, bakit mo kasi imbestigahan? Kasi confidential yan eh. Hindi mo pwedeng imbestigahan ang confidential funds kung walang maling paggamit o paggasta. Maaari lang po yan, ito sa pagkakaintindi ko, maaari lang po yung imbestigahan kung mali na po yung paggamit. Diba? Kung mali na yung paggamit, abay dapat imbestigahan yan. Sa dalawa, PBBM at Sara Duterte, sino yung may mali paggamit ng confidential funds? Sino? Di si Sara. Diba? yung una ay by gross abuse of discretionary powers over 612.5 million pesos. So, ito yung Ito yata yung mayor pa siya, yung 612.5 million pesos. Confidential funds pa rin po yan. Expert po si Sara dyan, grabe. confidential funds involving OVP and DepEd. Kasama rin na complainant sa nasabing impeachment si former Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Bukod sa kanila, sinundan agad Ayan ipipin ko to. Normal po ba ito? 11 days na ubos na yung confidential funds. Hindi normal yan. Kauna-unahan po simula nung pinanganak ako,
Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyan. Oh, 11 days? 125 million, ubos na. Oh. Ha? Rosie Kaayaw, shoutout po ha. Ito ng isa pang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na inihain naman ng civil society group sa House of Representatives kung saan ang endorsers ng nasabing complaint ay sina Representative Leila de Lima at Representative Percy Sendanya. So ang articles for impeachment na Dalawang grupo. una tungkol sa grave threat na binaba ni VP Sara Duterte laban sa mga matataas na opisyal. Pangalawa, tungkol sa 612.5 million in confidential funds na hindi na ipapaliwanag kung paano siya ginasta. Yun, grave threat. Kasi nagbanta si Sara Duterte. Tama po ba yun, magbanta ka? Mali. Maling-mali yun. Pinakamataas na opisyal pinagbabantaan nyo. 'Di ba? Si Digong nga noon teacher magbabayad lang daw yung teacher ng milyon. Ewan ko magkano yung ibabayad ng teacher para lang ipapatay si Digong. Natakot nga si Digong, pinahuli agad yung teacher. Natakot nga si Digong Baka mamaya magkatotoo. Kaya pinahuli agad ni Digong. Sabi naman ng teacher, joke lang daw yon. Pero hindi tinanggap ni Digong. Kahit joke lang. Tapos ngayon, magbibiro si Digong, joke. Okay lang sa inyo? Tanga-tanga talaga kayo, mga DDS kayo. Pangatlo, yung mga allegations of bribery na naganap sa DepEd habang siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga SALN. At panlima, yung tungkol sa involvement niya po sa mga EJ case na naganap nung panahon ng administrasyon ng kanyang tatay. Parehong umaasa ang dalawang grupo ng complainants na maaaksyonan agad ito ng House of Representatives. Binigyang diin ng parehong grupo ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at ng Department of Education noong kalihim pa si VP Sara. Bukod dito ang iba pang impeachable offenses na nakapaloob sa isinumiteng complaint ng grupo. Samantala, hindi naman ikinagulat ng kampo ni Vice President Duterte ang panibagong complaint na inihain ngayong. Siyempre hindi ka magugulat. Ano ka ba? Expected mo na yan. Kung alam mong magnanakaw ka, kung alam mong sa sarili mo na grabe yung paggamit mo sa confidential funds, mali-mali pa. Expect mo talaga. Hindi ka na magugulat. May magpa-file sa'yo. Ano ka ba? Pero kung wala kang ginagawang mali, kapalpakan, normal lang na magulat ka. Teka lang, bakit ako pinailan ng ganyan? Pero kasi expert ka na Diba? Alam mo na sa sarili mo, mali yung ginawa mo, hindi ka na magugulat. Diba? Taon. Ayon kay Attorney Michael Powa, handa ang defense team ng pangalawang Pangulo na harapin ang mga paratang na ito sa tamang venue, kung saan tiwala aniya sila na kung magkakaroon ng patas na pagsusuri ay mapatutunayan na ang mga akusasyon ay walang basihan sa Paano pag natalo kayo dyan? Ang depensa niya hindi patas. Diba? Paano pag natalo kayo dyan? Ay, sisigaw niya, hindi patas kasi. Ay, naku po. katotohanan o sa batas. Ngayon isa sa inaantay ay yung paglilinaw mula sa Korte Suprema kung kailan talaga maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, dahil ayon doon sa dalawang complainants ngayong araw na ang dahilan nila ng pagfa-file ngayon is yung latest Supreme Court ruling na January 15 pa nag-lapse yung mga complaints, kaya pwede nang mag-file ngayong araw, February 2. Pero kung babalikan natin or kung matatandaan, yung inilabas na ruling ng Supreme Court noong July 25, 2025 na kung saan idineklara na unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Duterte, nakapaloob doon sa SC ruling na yung 1-year bar rule ay matatapos ng February 5, which means February 6, 2026 pa yung possible na pagpa-file ng panibagong impeachment kay VP Sara Duterte. So ayun yung mga inaantay nating developments kaugnay dito sa impeachment laban sa ang aga. Ano pa tayo ngayon? 2 pa lang tayo ngayon, no? 2 pa lang. Pero abangan na lang po natin kung ano yung mga
updates. Ayan. Kung kayo po yung tatanungin, pabor po ba kayo na matuloy ito? Kasi ako, pabor na pabor po ako eh. Diba ako nga, kahit si PBBM, pabor din ako na may impeachment si PBBM. Pabor din ako para magkaalaman. Oh. Kasi ako kampante po ako na si PBBM malinis po yan. Oh. Sisigaw ko ba dito? Huwag yung ituloy yung impeachment kay PBBM. Sus, alam ko malinis yung Pangulo, kaya tingnan natin sa dalawa kung sino yung lalagapak. Ganun lang naman yan eh. Pero yung mga DDS, tingnan mo. Oh, todo suporta sa amo nilang Magna. Diba? Alam nilang Magna eh. Kaya pipigilan nila yung mga impeachment na yan. Oh, ay, nako. Oh, comment down below mga pre kung may reaction kayo dito. Comment down below para naman po ay mabasa natin yung mga komento, mga reaction. Ayan at yun na nga, no? Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Kalimbangin nyo yung bell button natin dyan. At may TikTok po tayo. And meron po tayong, meron po tayong, kumbaga, Facebook, TikTok. Ayan.